Mas risky ang forex kaysa sa crypto at ito po ang dahilan kung bakit. Hindi po yan dahil sa actual movement ng market, kundi po dahil ito sa account size or sa leverage. Ngayon, sa foreign exchange market po or kapag gumagamit tayo ng mga platforms at mga brokers natin, kung ano man yon, ay meron po tayo dyan tinatawag na automatic leverage bago pa man po tayo makapag-trade ng mga mismong financial instruments. Halimbawa po nito, di ba, pag mag-open ka ng account, whether yan ay standard, raw, or pro, yan po ay may automatic implied na leverage. Halimbawa po, 1:10, 1:50, 1:100, 500, or even 1,000 and more, no? Pataas. Ngayon, mas risky ito dahil sa crypto hanggang 125x leverage, no? At hindi naman yun na-apply sa account talaga, kundi kapag ka magte-trade ka lang, di ba? Pipili ka doon ng 5x or 10x. Kaya naman, mas malaki talaga ang risk sa forex, mas malaki din yung return. Kaya minsan, di ba, $10 lang or $20 lang nagagawang 5 times, no? Or even 10 times or multiple pa. Ngayon, ano naman ang implications nito? Kapag masyadong mataas yung leverage mo, mapa-forex man or ikaw ay nasa crypto market, kailangan po may tinatawag tayo mataas yung ating floating margin, no? Kasi parang metro po yan ng taxi, no? Parang makikita mo doon kung malapit ka na ba ma-liquidate, makikita mo doon ilan na lang yung, 'di ba, parang floating margin mo bago ka ma-stop out, no? Sa forex yun po ang tawag, stop out. Sa crypto naman, 'di ba, yung tawag liquidate, 'di ba? Liquidation. So kaya naman guys, or margin call, yun po yung tawag sa finance, no? Kaya again, no, ang importante lang po dito, proper risk management, huwag kayo mag-all in, dapat syempre may plano kayo sa execution at hanggang sa matapos yung trade. Kaya yun lang at sana na-educate ko po kayo dito sa video na to.